Posible raw na kunin ding testigo ng Department of Justice si Kerwin Espinosa laban kay Senadora Laila De Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, lumalabas na malapit sa isa't isa sina Espinosa at ang senadora. Base na rin daw ito sa testimonya ng ilang pulis na naghain ng reklamo laban kay De Lima kamakailan. Lumutang noon ang larawan ni De Lima kasama si Kerwin, pero dati nang sinabi ni De Lima na hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Sabi ng DOJ, kaya nilang patunayan na higit pa sa nakitang larawan ang ugnayan ng dalawa, pero aminado silang ito pa lang ang hawak nila sa ngayon. Bukas din daw ang DOJ na bigyan ng immunity ang numero 1 umanong drug lord sa Eastern Visayas, pero pag-aaralan pa nila ito. Medyo very complicated case yun, no? Kung ano bang immunity may bibigyan natin sa kanya. So, we will see. Iginit naman ni Senator Laila De Lima na ipinahiya lang siya sa pagdinig sa Kamara tungkol sa kalakalan ng droga sa Bilibid. Ayon kay De Lima, kung totoong walang irerekomenda ang komite na reklamo laban sa kanya, ano raw ang punto ng investigasyon ng Kamara na tila nakatutok daw sa kanya. Imbis kasi natutukan ang mga reforma sa Bilibid, mga personal daw na pag-atake laban sa kanya ang pinagtuunan ng pansin ng mga kongresista. Hindi na nga raw siya pumunta sa mga pagdinig dahil alam niyang papahiya lang siya doon. They practically focused on me and not really on the real problems of Bilibid. And now they're saying that they're not gonna prosecute me or they're not gonna recommend to prosecute me. Pero, so what was the whole point of that inquiry? Para lang pahiyain ako? Arestado sa Abu Dhabi sa UAE o United Arab Emirates ang numero 1 di manong drug lord sa Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Sa tulong daw yan ng tip na ibinigay ng isang OFW, inaayos na ang mga papeles at ticket para maiuwi na si Espinosa sa Pilipinas. Isa rin daw siya sa mga posibleng iharap ng DOJ o Department of Justice bilang testigo laban kay Senator Laila De Lima na iniuugnay ngayon sa drug trade. Dati nang itinanggi ng senadora ang kanyang kaugnayan sa mga Espinosa. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, bukod sa tip ng isang OFW, malaking tulong din daw ang naging magandang koordinasyon ng Philippine National Police sa kanilang mga foreign counterpart para tuluyan ang mawakasan ang mahigit 2 buwang pagtatago nitong umano'y big-time drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Andun siya eh. Matapos na mahigit 2 buwang pagtatago, nahuli na rin ang itinuturing na numero 1 drug lord sa Eastern Visayas, si Roland Kerwin Espinosa. Just this morning, around 2 o'clock in the morning, our team from Anti-Illegal Drugs Group, led by Police Senior Superintendent Ferro, in coordination with the Criminal Investigation Division of Abu Dhabi Police, arrested the drug lord, Kerwin Espinosa. Si Kerwin ang anak ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. Kamakailan lang, naaresto rin si Mayor Espinosa sa bisa ng warrant of arrest para sa illegal possession of firearms and explosives at illegal possession of drugs. Bago nito, sumuko si Mayor Espinosa kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa nitong August 2 matapos pangalanan ng Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa manoy pagkakasangkot nila sa illegal na operasyon ng droga sa Eastern Visayas. Sabi ni de la Rosa, nagmula sa Malaysia si Kerwin at nagtungo ng Abu Dhabi. Pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano pa extend yung kanyang stay doon. Doon nalaman ng mga trabahante doon sa building na yon, yung travel agency. Kasi paubos yung time niya. Arrestuin siya ng police pag overstaying siya, di ba? So, ni-workout niya na ma-extend siya. Doon lumabas yung kanyang, doon siya nasunog. Iba naman ang impormasyon ng Embahada ng Pilipinas sa Abu Dhabi. Sa Hong Kong daw nang galing sa Espinosa bago nagpunta ng Abu Dhabi noong 2 o 3 linggo ng Setyembre. I was informed that visa was issued in Hong Kong, and he has, of course, he probably knows people here in Abu Dhabi.
Dahil sa tip na isang OFW sa Abu Dhabi na aresto ng mga tauhan ng Abu Dhabi Police sa pakikipag-ugnayan ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG si Kerwin. Sa gusaling kanya umanong inuupahan, malapit lang daw sa travel agency kung saan siya namataan ng mga OFW doon. Agad daw nagpadala ng 3-man team ang PNP sa Abu Dhabi dahil may mga protocol na sinusunod sa bawat bansa. Ang Abu Dhabi Police mismo ang umaresto kay Kerwin. Ang AIDG ay naroon para magbigay ng impormasyon, mag-monitor at mag-coordinate sa pag-aresto. When the red notice from Interpol arrived, so that was the time that they got hold of him. Hawak ng Criminal Investigation Department ng Abu Dhabi Police si Kerwin habang inihahanda na ang papeles at ticket para mailipad siya pabalik sa bansa sa first available flight. Sana huwag siyang tumalo sa aeroplano para hindi siya mamaya ayaw niya magpa-deport, talon siya sa aeroplano. Naku. Sa pagbintangan na naman ninyo yung pulis na nagtulak sa kanya sa aeroplano. Tinitignan din kung nakapagpa-plastic surgery muli itong si Kerwin dahilan para matakasan niya ang mga otoridad sa kabila ng abiso na wanted siya dito sa bansa. Hinahanap na rin ng pulisya ang mga tumulong na makapagtago si Kerwin para maging sila ay papanagutin. Ayon sa Department of Justice, posible ring kuning testigo si Espinosa laban kay Senadora Laila de Lima. Malapit di umano sila sa isa't isa. Batayan sa testimonya ng ilang pulis na naghain ng reklamo laban kay de Lima. Dati nang lumutang ang litrato ni de Lima kasama si Kerwin. Gayunman, sabi noon ni de Lima, hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Wala pang bagong pahayag sa ngayon ang senadora. Ayon naman sa DOJ, kaya nilang patunayan na higit pa sa nakitang larawan ang ugnayan ng dalawa. Pero aminado silang ito pa lang ang hawak nila sa ngayon. Bukas din daw ang DOJ na bigyan ng immunity si Espinosa pero pag-aaralan pa nila ito. Medyo very complicated case yun. No? Kung ano bang immunity may bibigyan natin sa kanya. So, we will see. Jessica, sa ngayon ay hawak pa nga ng Abu Dhabi Police itong si Kerwin Espinosa habang inaasikaso pa yung mga papeles para sa kanyang deportation. Hindi pa masabi ng Philippine National Police kung kailan matatapos itong mga documentary requirements para maibalik na siya sa ating bansa. Pero umaasa sila na by tomorrow ay maililipad na siya pabalik dito sa Pilipinas. At sinabi rin naman ng PNP na oras na maklear na siyang bumiyahe ay agad siyang ibabalik dito sa Pilipinas at una siyang dadalhin sa Camp Crame. Jessica? Tama ba, Maris, yung nakuha ko from your report na may dalawang version kung paano nauwi sa Abu Dhabi sa UAE itong si Kerwin Espinosa? Kasi nung unang nire-report ng PNP ni General Bato de la Rosa mismo, nasa Malaysia siya at posible from there lumipat siya ng Abu Dhabi. Pero pwede rin pala, meron pang sabi yung ating opisyal ng embassy sa Hong Kong o ng consulate sa Hong Kong na doon kumuha ng visa to UAE itong si Kerwin. Tama ba? Tama, Jessica. There are actually two versions no, na lumabas sa pag-develop nitong storya na to within the day. Dahil kanina sa press conference ng Philippine National Police kung saan mismo si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa yung nagsalita, walang version na nanggaling sa Hong Kong papuntang Abu Dhabi. Ang alam nila all this time, mula nung lumabas at nag-turn in itong si Rolando Espinosa Sr. sa Camp Crame, ay nasa Malaysia itong si Kerwin Espinosa. So all this time ang sinasabi ng PNP, mismong si PNP Chief ay galing nasa Malaysia at lumalabas din sa kanilang pakikipag-ugnayan sa Royal Malaysian Police na walang exit record itong si Kerwin Espinosa sa Malaysia dun sa kanilang immigration dun sa bansang yon. Pero within the day nung na-interview nga itong si Ambassador Vingno ng yung Philippine Ambassador to the UAE, lumalabas na meron pala siyang information na nakuha na mukhang na-issuehan siya ng visa from Hong Kong papuntang Abu Dhabi. So hindi natin malaman ngayon kung sino ang kanino talagang version yung mas tama, pero pareho na mga authorities ito at kailangan ding linawin kapag talagang nakabalik na dito sa bansa itong si Kerwin Espinosa. Jessica? Yung una, sinasabi rin na may OFW na nag-tip na nandun siya sa Abu Dhabi. Pero dun sa kwento ni General de la Rosa, travel agent daw yung nagsabi na nandoon ito. Tama ba, Maris?
Actually, Jessica, tama naman, talagang ang tip ay nagmula sa isang OFW. Apparently, itong si Kerwin Espinosa, dahil limited lamang yung kanyang stay sa Abu Dhabi at kapag napasuna yung kanyang pananatili doon sa Abu Dhabi, ay syempre aarestuhin din siya ng mga authorities doon. So, nagsubok ito na makipag-usap sa travel agency niya para mapa-extend pa yung kanyang pananatili sa Abu Dhabi. Apparently, itong travel agency na kanyang pinupuntahan, malapit lamang daw dun sa kinaroroonan ni Kerwin Espinosa na building kung saan siya nagre-rent ng apparently from the initial information ay isang apartment, ano. Doon siya nakita, doon sa pagpunta-punta niya doon sa travel agency na yon, may mga trabahante raw na mga Pinoy doon sa naturang gusali kung saan namataan itong si Kerwin na pumunta. At dahil din doon, dahil sa nakita siya doon, biglang nagbigay ng tip yung OFW sa mga authorities sa Abu Dhabi at ipinagbigay alam nga sa kanila na itong hinahanap na wanted person dito sa Pilipinas na si Kerwin Espinosa ay nakita nga doon sa travel agency na yon. And apparently, yung travel agency na yun, malapit dun sa kinaroroonan niya, yung tinutuluyan niyang apartment building, Jessica. In the meantime, itong sinabi ng DOJ na meron silang hawak to link itong si Espinosa kay Senator Laila De Lima, solid ba ito na proof? Kaya kasi other than yung picture nila na sinasabi ni Senator De Lima, hindi niya kilala itong si Espinosa at hindi niya maalala kung nagpa-picture lang ito sa kanya. May iba pa bang hawak ang DOJ to link Senator De Lima dito kay Espinosa, Maris? Actually, Jessica, yung sinasabi kong solid ba yung proof o yung evidence na hawak nitong Department of Justice against Senator Laila De Lima and her alleged connection kay Kerwin Espinosa remains to be seen. Dahil sinasabi ng Department of Justice na while they say na kaya nilang mapatunayan yung link nitong si Secretary and now Senator Laila De Lima kay Kerwin Espinosa, inamin din naman nila na wala pa silang hawak talagang ebidensya maliban dito sa litratong ito. And so dun ngayon na pumapasok yung tanong na paano malilink kung halimbawa itong litrato lamang ang kanilang hawak na ebidensya sa ngayon, ano? Dahil nga nauna na ring idininay o itinanggi nitong si Senadora Laila De Lima yung kanyang connection. Sinabi niya hindi daw niya kilala itong si Kerwin and natural lang naman daw nung mga panahon ng mga kampanya na sa kanilang pag-iikot, merong mga tao talagang magpapa-picture o magpapa-selfie sa mga tumatakbong mga kandidato. And apparently, that was her defense during that time. Now, we have to see kung talagang may malinaw ba na ebidensya, may matibay na ebidensyang hawak itong Department of Justice because right now, Jessica, wala silang ibinibigay na impormasyon kung gaano nga katibay at kung meron pa silang ibang ebidensya na hawak maliban dito sa litratong ito, Jessica. Maraming salamat sa iyo. Mariz Umali. Medyo very complicated case yun. No? Kung ano bang immunity may bibigyan natin sa kanya. So, we will see. Iginit naman ni Senator Laila De Lima na ipinahiya lang siya sa pagdinig sa Kamara tungkol sa kalakalan ng droga sa bilibid. Ayon kay De Lima, kung totoong walang irerekomenda ang komite na reklamo laban On me and not really on the real problems of bilibid. And now they're saying that they're not gonna prosecute me or they're not gonna recommend to prosecute me. Pero, so what was the whole point of that inquiry? Para lang pahiyain ako? Arestado sa Abu Dhabi sa UAE o United Posible raw na kunin ding testigo ng Department of Justice si Kerwin Espinosa laban kay Senadora Laila De Lima. Ayon kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, lumalabas na malapit sa isa't isa sina Espinosa at ang senadora. Base na rin daw ito sa testimonya ng ilang pulis na naghain ng reklamo laban kay De Lima kamakailan. Lumutang noon ang larawan ni De Lima kasama si Kerwin pero dati nang sinabi ni De Lima na hindi raw niya kilala ang mga Espinosa. Sabi ng DOJ, kaya nilang patunayan na higit pa sa nakitang larawan ang ugnayan ng dalawa pero aminado silang ito pa lang ang hawak nila sa ngayon. Bukas din daw ang DOJ na bigyan ng immunity ang numero 1 umanong drug lord sa Eastern Visayas pero pag-aaralan pa nila ito. Laban sa kanya, ano raw ang punto ng investigasyon ng Kamara na tila nakatutok daw sa kanya?
Imbis kasi natutukan ang mga reforma sa Bilibid, mga personal daw na pag-atake laban sa kanya ang pinagtuunan ng pansin ng mga kongresista. Hindi na nga raw siya pumunta sa mga pagdinig dahil alam niyang papahiya lang siya doon. They practically focused